Calling, napakahiwaga from nowhere na hindi ko maintindihan na sa huli naging leader ako. Okay, sa lahat ng bisita pumunta, maraming salamat po sa inyo. Ang lahat na nakasibilyan, nababasa na hindi po pwede. Nazareno ang pinunta, hindi boxing. Maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre saan mo? Sa pista ng itim na Nazareno, nakaharang na ang naglalakihang container na ito sa daan patungo sa MacArthur Bridge para raw hindi makadaan ang mga deboto sa tulay dahil posibleng hindi nito kayanin ang dami ng tao. Naway, magampanan po namin ito mula sa simula hanggang sa may pasok po namin ng Pong Nazareno sa pagkakaisa po namin. Sa sagradong okasyon na ito, ang mga tila nagngingit-ngit na mamamalata, hindi na nakapaghintay na matapos ang misa. Talagang walang hangin. Pitpitan. Talaga, debosyon lang talaga para umabante yan. Ang itim na Nazareno, animoy sumugso. Nasaksihan namin nang halos umangat na ang dulong bahagi ng krus ng poon. Manami sumasalahan ka sa may nangalo kasama ng Arya mo. Sundin ang lobo sa lupa para lang sa langit. Iyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Nakawarin niyo po kami sa aming mga sali. Para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala. Magtatanghali ng masilayan ng poon sa P. Burgos. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga container. Tinutulak na pala ng napakaraming deboto papunta sa gilid ng kalsada. Yung lumang story na yun, hayaan na natin. Kung ano yung mali doon, hindi ko na dinala sa porbida. Okay, so nagsimula na yon, may sumama sa akin. Nagsama-sama kami ng mga childhood friend, ibang matanda, sumama sa akin. Tinuloy lang namin kung ano natutunan namin. So, bawat taon, mali. Bawat taon din, tumatama naman. Bawat taon, hanggang sa nag-grow, hanggang sa nakita ng lahat na, okay pala ako pagiging leader eh. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Ang tawag ko sa kanya, tagabukas ng pintuan ng langit kasi siya nagbubukas ng pintuan paglalabas ang Nazareno. People desperately trying to get their hands on that statue that many people believe can deliver miracles. Pag kumumpas na yung kamay, Isang sigaw niya lang, lahat yan, tititingin na kay Ninong, ibig sabihin, ready na. kung ano man yung ikaaganda ng grupo doon. Streets, sliding in me like a wet flow. Already fried from the get. Dati ko talagang kaaway yan, si Plong. Fraternity pa yun. Inalam ko yung background niya, kung sino siya. So, na siya pala si Ninong na presidente ng isang grupo rin ng Nazareno. Yung Porbida, isa sa mga marshal sa sa Quiapo. Bago kami pumunta ng grandstand, magmi-meeting muna kami ng buong grupo. Then, kada chapter, may kanya-kanya kaming trabaho. Malaki ang gampanin namin sa Quiapo. Kami yung naglalabas, nagtutuwid ng lubid. Siya po ay napapalibutan o binabantayan ng mga iyo sa gilid ng naturang andas para ma-guide kung saan pipihit, kung saan direksyon dadalhin ng mga deboto yung mismong andas. Kailangan namin salyahin yon, kailangan namin atakin yon. So, lubid, umuotso, kailangan namin unatin yon. Tumutulong kami sa ibang tao na kailangan din ng tulong namin. Hanggat kaya namin, tinutulungan namin sila. Crowd control, kailangan mo silang itapik, itayo. Tayo, gising mo, gising! Mandidisgrasya ka! Okay, ang grupo ay umabot pa kami ng 13 years, so 15 years, may 15. Sa unang taon, mali. Hindi ko pa alam gagawin eh. Ganun pala yung crowd control. Second, third year, nahuhuli ko na yung rhythm. Nahuhuli ko na. Hanggang sa pang-apat, pang-lima, wala na. Kung ikukumparas ng mga nakarang taon ay talaga hong mabilis pa ito
yung pag-andar nung mismong andas, wala naging aberya. Tsaka kami na rin nagsasara ng gate yan. Sara at saka bukas ng gate. Walang porbida na hindi umiiyak pagkatapos isara ng gate at pag-uwi ng senior ng maaga. Hindi ka tao pag hindi ka umiyak. Kasi lahat kami pagod na eh. Pagpasok ng Nazareno, parang bagong panganak lahat. Tinuruan ba kayo na magdasal? Magdasal? Nino? Nino? Hindi, gago nga yan eh. Hindi niya ako tinuruan magdasal, pero tinuruan niya ako mapalapit kay Senyor. At tinuruan niya ako kung paano talaga maging isang ganap na deboto. Siya kasi yung presidente na makikinig siya sa kahit sino, kahit ikaw pa yung pinakamapayat o pinakabata sa grupo. Basta may sasabihin ka na pakikinggan ka niya. Nangihingi siya ng mga suggest sa ibang member namin. Pagsasama-samahin namin yon, kung ano yung mas pabor na mas madali, doon po kami. Kung may magkakatampuan naman po. Di ba wala yung tampuhan nga? Sabi ko, magtatampo ka, parang bata ka na, hindi ka nag-grow up doon, katampo ka. Kaya nga tayo nandito kasi nasa Reno eh. Hindi naman si Plong pinunta ko dun, kaya nasa Quiapo ako eh. Hayaan ko lang kayong magtampo. Hayaan ko lang kayong mag-voice out. Hayaan ko lang kayong magalit. Kasabihin namin na labas nyo yung tampuan sa oras ng Nazareno. Nazareno is Nazareno. Yung word na porbida, kung hindi nakakaalam, is for life talaga. Yun ang grupo namin. It doesn't matter if you worship Jehovah, Hare Krishna, Muhammad, you need faith. Kailangan mo yan eh. Traslasyon tayo ng traslasyon. Alam pa natin ang ibig sabihin nito. Ang traslasyon ay Kastila para sa paglipat o pag-abante. At ang ginugunita kapag January 9 ay ang paglipat ng imahen ng Nazareno mula sa kauna-unang simbahan ng mga Agustino sa Bagong Bayan, ngayon Luneta, papuntang simbahan sa Quiapo. Nangyari ito taong 1787 pa. Isip naman kung di ka kikilos, parang patay ka rin. Primo! Hi! Pasuyo ko, patanong ako ilan yung supply seat cover. Sa Netcam, sold out din. Tapos yung middle initial ko sa DTI na ayos mo rin. Okay raw ang maga magising. Ang sabi ko'y informe sa gising. Ang tunay. Pag di na mata mo, game ka sa laban ng buhay. Hindi pa pwede yung panamyalan. Hindi, iiwan mo yung Filipino way mo eh. Yung pupungas-pungas ka, dahil may naing sa buhay, dahil mo drama, hindi pwede. Kailangan pag dilat ng mata, pag hawak ng telepono, game ka sa buhay. Tindihin mo yung mga bagay-bagay. Tindihin mo yung anak mo, tindihin mo yung family, tindihin mo yung mga bills, etc. Kailangan, parang pagtulog ng bell, game ka agad. Ang sabi ko'y hoy, 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 ikaw nga ba'y gising? Diyan ako nag-grow, diyan ako nag-level up, diyan ko mas naayos yung sarili ko, pagkapwa-tao. Natutunan ko mas mahalin ko ang pamilya ko, i-priority ko ang pamilya ko, ang anak ko, ang nanay ko, basta ang family ko. Yun ang pinakamaganda nagpag-grow sa akin eh. Iba-iba yung pagka-level up ng Nazareno sa akin. Mas nagkaroon ako ng linya. Iba pala siya. Talagang susundin mo at pararamdam niya sa'yo kung ano yung Nazareno. Talagang nanginig yung katawan ko, sabi ko, iba pala si Plong ako. Iba pala yung itsura ng ugali niya sa pangalan niya. Yung panahon na hindi pa ako nagnanazareno. Ito, totoo talaga. Isa akong hold-upper. Isa akong snatcher. Taong monumento ko. Eventually, umuwi ako dito. Medyo magulo buhay ko noon eh. So, actually, it's things that I don't really want to share. May napatay na po. Wala akong napatay pero marami akong naabalang tao. Sa sobrang nagawa kong kasalanan, ang mindset ko talaga is sa purgatorio. I will lose myself and ball my fist. Mabilis akong pumutok. Napakabilis. Pinagsisihan niyo yung mga ginawa niyo? Pinagsisihan ko. Sobrang tagal na. Dahil sa Nazareno. Pag-uwi dito is naging parang lesson rin na kung hindi karapat-rapat sa iyo, pero sa isang salita mo lang, gagaling ako. Yun ang pinakamalakas na pwede mong indasal. Siguro kung magiging deboto, hanggang kamatayan na siguro. O kung ano kalalim ang balon sa probinsya namin. Pag nakita ko ng mali, wag na. Iwasan mo na yan. Pag may sumasalubong na mali, wag mo na patulan yan.
Tapos diretso ka lang din dito. Pag maganda ang kita, ilalabas ko ang family ko, kain kayo masarap. Napakasimple lang. Pero yun talaga tinatawag ko na home. At yun talaga pinaka-the best sa sabi kong nagpag-grow sa akin. Ganyan ako kabaliw sa Nazareno, kung gaano ako kabaliw sa trabaho. Sa totoo lang, hindi ko kayang gawin lahat ng leadership sa Porbida at Recipe, lalo sa pagiging ama ko kay Primo, kung wala ang tulong ng Nazareno. Typical mentality ng tao na pag ganyan yung itsura, walang mararating sa buhay. Chigen, man, talagang straight from the street. Alam niya. Ginising niya ako. Ma! Sabi niya, gising ka na kasi mayaman na tayo. Nag-i-start na pala siya sa recipe. Awa ng Panginoon Diyos. Di mo maipaliwanag sa sobrang... Kasi nga dati, talagang wala. Sobra talagang pasaway yan. Minsan naaawa rin ako sa nanay niya noon. Kasi nga, siyempre, trabaho. Pagdating niya ng bahay, wala siyang konsuelo sa anak niya. Kaya ngayon, nung okay na siya, sobra-sobra yung bawi niya sa amin lahat. Ganun siya ngayon, napakabait niya ngayon. Masdan mo ang mga ulap, balikan mo ang iyong alaala, mga araw Parang kailan lang, 5 years na. Galing. malalaman mo kung paano liligaya sa buhay. Ang ina! Walang energy! Bigyan mo ko energy! Let's go! Falling ways, don't wet it, can't ever wait it, they never make it, hey. Falling in ways, don't know where to go, can't see, ever wait it up, they never make it out, hey. Falling in ways, and I don't know where to go, cause I can't see, ever wait it up, so I they never make it out, cause they hate me. Sa negosyo, hindi naman karera eh. Patibayan at patagalan tayo. Yeah. Cut! Maganda lang tayo, meron lang akong... What time? Daros Dogs? Ha? 12:20. Kaako si Primo. Ito yung mga bagay-bagay na hindi ko sinabi sa social media. Doon. Come on. Sige, come on. Yeah. Pinapatunayan ko lang din talaga sa mismong aktual na buhay kung gaano ko siya kamahal. Anong star mo? Wow! Daming star. Anong ginawa mo doon? At kung paano ko rin gagampanan yung pagiging tatay, natural. Mahal na mahal ko sobra. Laging pagmamalaki ko na isang tunay na lalaki talaga ako. Yun lang din yun.